Nawawala ang isang Pinoy matapos tamaan ng missile ng Iran ang sinasakyan niyang tugboat sa Strait of Hormuz na daanan ng langis at natural gas mula sa Middle East. They were trying to help out. There was a ship that was attacked and they were trying to help out the ship, the seafarers in the ship. Yung ship na na-attack, safe. Okay yung mga seafarers doon. Wala namang Pilipino but safe yung mga seafarers. But they came in, the tugboat came in to help and they were attacked. He was the lone Pinoy crew. Nagsensya ogit ng yung barko pala na i-rescue namin ay nabomba na yan. Tapos papahila daw ng opisina. Hindi namin alam kung saan dadalhin. Mabigyan po sana ng hustisya. Kasi nakikita po talaga na may kapabayaan ang company po nila. Ibinahagi ng misis na nawawalang Pinoy ang huling video na ipinadala ng kanyang asawa noong March 5, isang araw bago ang pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, nagsasagawa ng search operation sa mga otoridad sa Oman. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa may-ari ng barko na nagpadala ng tugboat at sa manning agency ng Pinoy. Nauna nang idineklara ng DMW na warlike operations areas ang Strait of Hormuz at Persian Gulf, bunsod ng gulo sa Middle East. Pwedeng tumanggi ang mga Pinoy seafarer na sumakay sa barko kung dadaan ito sa mga naturang ruta. Dumami ang mga pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng kanilang bansa at sa Amerika at Israel. Sabi ng Iran, hindi sila papayag na lumusot ang kahit 1 litrong langis hanggat hindi tumitigil ang mga pag-atake sa kanilang bansa. Nagbabala naman si US President Donald Trump sa Iran na lalong titindi ang pag-atake ng Amerika kung haharangin ng Iran ang shipment ng langis. Sinabi rin ni Trump na malapit nang matapos ang gulo sa Middle East.